Alright. May tanong dito sa ating YouTube channel. May tanong! Sabi sa inyo comment down below nyo lang dyan yung mga gusto nyong tanong or kung gusto nyo ng mas deep. O, punta kayo sa Telegram group. Babasahin namin ng hindi kasama yung pangalan nyo. Ito, sabi ni, dahil nasa YouTube ka, sabi ni Franz Gusto ko yan. Lawrence Budjongan. Pangalan mo, bro. Lugi ka sa 1-port quiz. Boss! May tanong sana ako. Nahuli ko kasi yung GF ko na may ibang lalaki. Nag-away kami at nag-cool off. Napag-usapan namin na cool off lang. Pero nakita ko sila nung lalaki na sinabi niyang katrabaho niya lang na ang sweet na nila. Aray ko. Kahit cool off lang kami. Sana mabigyan niyo ako ng idea anong pwedeng gawin. Wala na, Brad. Hindi, Josh. Wala. Ako, natatawa ako, pero gusto ko yung nagsisik siya ng knowledge eh. Kasi sa madaling sabi, hindi niya alam. Ako natatawa lang ako kasi Yun naman ang unang reaction namin, wala na. Pero himay-himay namin sa'yo. Tropa ka namin eh. Tropa ka dito. Diba? Ako, sige, go kayo, go. So, bro, sige, tignan natin yung, ibigay natin sa kanya yung facts para ma-realize niya, no? Fact number 1, nahuli mo na magkasama sa inyo. I mean, nahuli mo na magkasama sila. Fact number 1. Fact number 2, after nyo mag-cool off, sinabi sa'yo na sweet sila. Di ba? Nakita niya na sweet sila. Oh, nakita mo na sweet sila. So, again bro, tatandaan mo, ang babaeng gusto ka, or kahit kung nahuli mo yan, maintindihan ko pa kung nahuli mo yung babae na yan, nilayuan niya yung lalaki, Yeah. kinulit ka. Hindi wala kami. Wala kami. Wala. Uy, di ba? Magsabi ka, wala. Gaganon yun eh. Gaganon yun. Kinulit ka na. Pero diba? putang ina, ganun lang, nonchalant lang. Tapos kinulit ka na, kinukulit ka, pwede pa eh. Pwede mo pa sabihin, boss, baka pwede kong patawarin. Pwede, kasi kinulit ka, lumayo dun sa nahuli niya. Pero pare, nahuli mo na, the fact na nahuli mo na, nahuli mo pa ulit na mag-sweet na sila, pare, lost na yung babae. Hindi na sa'yo yun, bro. Hindi na siya sa'yo. Ngayon, magsusuput-suputan siya syempre. Hindi, kasi magkatrabaho sila. Pareha sila ng scope of work na ginagawa eh. Nataon na magkatabi sila dun sa desk eh. Yun yung katangahang gagawin mo. Tama yung pinayo ni Josh. At Sure yun ang ako, bago pinakamoral. dumating sa ganyang sitwasyon, ramdam mo na parang may something sa kanila, tapos sinabihan mo yung girlfriend mo na, uy, dumistansya ka naman dyan. Aray ko. Yung hindi siya dumistansya, yun na yun eh. Yun na yun. Tsaka bro, ito pag nahuli niyo yung babae, pare, may kasama ng lalaki. Again, sabi nga natin kanina, maarte ang mga babae na yan, di ba? Katakot-takot na criteria ang kailangan mong pasukin niya bago ka mapatos niyan. Ngayon, the fact na nahuli mo na, pasok na lahat ng criteria, lost na yon, di ba? Counted as breakup. Matic breakup na dapat yun. Yeah. Pag kinul off mo pa yun, bro, para mo lang binagbigyan yun eh. Parang, sige, hall pass to. Magbinggaan kayo dyan. Sige Okay, na nga, balik ka kulot lang sa tayo. Magpapahilom lang ako ng sugat. Tapos sugatan mo ulit. Break up yung pre, yung cool off. Nonsense na yan. Pag nahuli nyo yung babae, nonsense yung cool off na yan. I-break up nyo na agad, bro. Tigil mo yung pagdadahilan mo na magkatrabaho sila. Kasi ako na nagsasabi sa'yo, yung mga bilang isang empleyado, nag-work yung trabaho or yung system na ginagalaw nila kahit hindi sila close. Yes. Kasi ako, real talk to, pre. Based sa Tapos sweet experience ko. Based sa experience ko, pag may katrabaho akong babae na may respeto siya dun sa boyfriend niya, puta kahit anong gawin mo dun, mamalditahan ka nun. Correct. Mandidiri sa'yo yun. Mamalditahan ka nun. Tangina mo, tigilan mo nga ako. Talaga makakarinig ka doon ng mga ano ba, di ka ba titigil? Talaga papahiya ka nun, mamalditahan ka nun. Pag may respeto siya dun sa boyfriend niya. At ma-off yung lalaki na yun pag ginanon siya. Oo, mapahiya ka na eh. Totoo yan. Pero pag yung close sila, sinabi mo na, uy, tablahin mo yan kasi nasa sense ko na may na-trip ka niyan, ganito, ganyan. Ano ba? Napaparanoid ka masyad. Nalayo, naglalaplapan sa fire exit yun. Yung payo nila na yun, guys, is talagang tama yun, morality correct yun. At yun din ang pinakamasasuggest ko sa inyo. Pero pag usapang D-bells na tayo, D-bells! Yan! No, para sa akin, kapag nahuli mo na ganyan yung babae mo, pag may break, i-keep mo lang. Torjakin mo ng torjakin. Pero this time, magko-condom ka na. Kasi 500% na yung inangat ng HIV dahil sa mga bading.
Ha? Ayan, actually, may nagtanong sa Telegram group ngayon lang, para sa inyo, anong masasabi nyo sa 500% na pagtaas ng HIV case sa Pilipinas? Since mahal nyo ang mga bakla. Kinangina nito. Gago yan. Kick mo nga yan sa Telegram. Si Angelo. Ngayon, Ang ina mo, Angelo, kupal ka. Pero bago ko sagutin yan, Angelo, dito muna tayo sa D-bills kumpare. Yeah. Torjakin mo ng torjakin. Sayang naman eh. I-keep mo lang siya sa gilid. Lagi kong sinasabi yan ha. Pero ito, hindi to advisable para sa lahat. Para lang to sa mga marunong mag-control ng utak nila. O kasi baka mamaya ma-full ka na naman po, utang ina mo. Wag. Basta alam mo, kaya mo na kontrolin sarili mo. Keep mo lang yung babae na yan dyan. But Para this may time, pek-pek ang kukondoman mo na. binibengbang. Ang hirap makabengbang ngayon. Totoo, may one call away ka. Ngayon, pag minahanap ka ng mas matino sa kanya, saka mo na siya unti-unti i-let go. Or, pwede rin bembangay mo ng bembangay, hanggang siya na mismo yung sumuko, edi okay, fine, nagsawa ka na sa katawan niya, di ba? Every bembang nyo, siya natatalo doon. At the same time, nakakondom ka naman, kaya safe lang. Tapos, mas wild na bembang na ibigay mo sa kanya ngayon. Double down ko lang yung sinabi mo, pre. Kasi kaya nga, isa rin sa mga reason bakit takot ako makipagbalikan sa mga matagal nang nawala, bro. Mga 2 months, 3 months nawala. At at the same time, nag-break up kayo kasi may nahuli ka, pare. Kasi pwedeng ikaw ang ipasalo ng nabuo niyan. Di ba? Takot talaga ako sa ganyan, bro. Takot ako sa ganyan. Kasi, ang daming nagchat sa akin na ganyan, bro, na ganyan ang ginawa sa kanila. Aray ko. Inong paglabas, no? Bumalik sa kanila, may nabuo, tapos kinalculate niya, kailan ka ba bumalik sa akin? Parang wala pa namang, binilang niya. Yeah. Hindi pasok doon. So, nabuo sa iba. Sa kanya, pinasalo. Tsaka Ang hirap paglabas, ngayon i-depend, pare, kasi bumalik sa kanya ng 3 months na sila. wala nga, malalaman mo na yung paglabas, tangina guwapings, class S ka. Puta, guwapings yan class S ako eh. Hindi ba kayong dugo mo talaga guwapings? lala. Ang ina mo. Di ba? Malala, bro. Kaya, Chinito ako, puta, bakit black yan? Puta, paglabas mo ng inaniga. What the fuck? Ang inang yan, ba't mukha Afrikano yan? yari ka, Inang bro. yan, singkit ako ah. Nakakatakot yung ganyan eh. Walang lukso ng dugo eh. Gusto mo Wala, tol. kaltukan eh, no? Tapos curly hair. Ang ina, tol, curly hair yung bata, tol. Ang inang yan, tapos niga. What? Fuck? Sino yan? Kaya pag Hindi, mga anak ganyan, ko bro. yan, baby natin yan. Ang cute, di ba? Tayo na, proceed tayo dun sa tanong ni Angelo. Ano daw masasabi niyo sa tumataas? 500%, 500%? yung itinaas ng HIV cases sa mga Gen Z lang to, pre, ha? Panghuli ka na sumagot, Josh, para pagkatapos sila matikman yung ano namin, sa kalmado sila babagsak. Hindi tayo makakancel. Di ba? Sa akin, may... Ikaw muna to. Tangina, pre, may TikToker na sinasabi niya, alam niyo bang good thing daw, Ang bobo yun. na tumaas daw yung cases. Kasi unti-unti na daw nagiging knowledgeable ang mga tao na magpa-test. Putang inang yan. Good thing yun kung knowledgeable yung tao, nagpapatest, tas hindi nagpa-positive. Nagpa-positive, tumaas ng 500% yung cases. Hindi good thing yun. Kinangina ng TikToker na talagang, hindi ko alam paano kaya nagproseso yung utak nito. Bait rage. Tangina, good thing daw. Good thing na tumaas yung kaso kasi finally, nagiging liberated na, nagiging aware na ang mga kapwa natin Pilipino to the point na hindi na sila nahihiya na magpa-test. Tangina kung... Good thing yun kung ang nilabas na statistics maraming nagpa-test. Yeah. Kung nagpa-test. Pero Maraming yung nag-positive, hindi positive yun. Hindi Ganda- good thing ganda yun. na, ganda na explanation ni Josh. Hindi Putang ina, positive yun. napakabobo nun. Grabe yung TikToker na yun. Ang pre. nilabas na statistics tumaas ng 500%. Hindi 500% ang nagpa-test. 500% ang nag-positive. Ibig sabihin, ang Ganda ng dami himay. ninyong nag-uulupong dyan. Ganda ng himay mo doon, par. Good thing daw. Kinang ina mo, good thing. Bobong-bobo siya doon Hindi sa ko- ano na yung Hindi par. ko alam kung ginagawa niya na lang yun kasi nakikita niyang strong yung community ng LGBTQ. Kasi sa LGBTQ community magda-downfall yung ganong cases na ganyan na issue eh. Tingin ko kina-cloud chase niya yun sila. Community, dito tayo. I'm one of you guys. Support ko kayo. Parang may napanood ako isang clip ng vlog niyan, tol. Kasama yung isang influencer na babaeng may pangalan din na malaking ano din. Pare, babading-bading yung lalaking yan, pre. Aray ko. Ang lambot niyan. Alam mo yan, gumaganon-ganon siya, tol. Tapos, parang basta feminine shit talaga siya. Kaya naintindihan ko siya kung ba't ganyan siya mag-pamper ng mga... Malambot gumalaw. Kilala ko ata yung lalaki na yun. Oo, Hindi- pre. Ay, hindi. Lalaki ba? Sorry. Mali Hindi ata ako ng meant sex. Hindi meant para sa kapangyarihan at Ang influensya. labo ng no? pronoun niya. Inang gara, paano naging good thing yun? Hindi good thing yun. Pero tama yung sagot ni Josh doon sa good thing na ano, ang good thing dyan, kung 500% ang nagpa-test, Yeah. wag yung result muna ng positive doon sa test. Ang inang bobo siya.
Goro, no? Tapos ano pa yun, mga well-educated ba yun? Na mga Claiming lang naman nila yun. Fucked up na ang society kung ganyan ang mga well-educated influencer. sa TOR. Di ba? Sa TOR ka lang well-educated. Siguro, platon ka sa TOR. Pero sa tunay na buhay, putang, manahimik ka, no? Pero consistent siya. Lagi siyang tumitingin dun sa, again, ito yung mga klase ng tao na to na wala talagang accountability. And lagi nilang tinitignan yung outcome. Hindi nila tinitignan talaga kung bakit naging ganun. Yes. Diba? Kung bakit naging 500%. Hindi mo tinignan kung bakit. Kasi ang daming may ginagawang kabalastugan dito bago nangyari ang 500 na yun. Either sabihin natin may mga nagpa-test, ibig sabihin maraming takot dahil may Putang ina. ginagawa silang Ang gagagawan creepy dito, nun, bro. pre. Kasi di ba 500% yung itinaas. Pagtatalik yun ng same-sex, matik. Mm. Di ba? Or, hindi pwede rin makuha yun. Kunyari, hindi naman same-sex, pero nakikipagtalik. The fact na tumaas yung result na nag-positive na marami ng Pinoy ang positive. Tangin, ang hirap na tuloy bumengbang, makipagbengbang ngayon. Kasi pinangalanan ba yung mga nag-positive? Sino yan? Sino yan? Hindi mo alam, baka tabi mo na yan. Hindi mo alam, baka yan ay nililigawan mo. Baka siya mismo yun. Aray ko. Sabi sir. Pwede, baka positive siya doon, kaya parang okay daw yun, good thing daw yun. Good thing daw yun. Tangina, hindi good thing yun. Good thing naman talaga na maging aware yung tao sa Tsaka sex ano yun, education, sa mga ganyang sensitive na usapin, pero para mag-positive doon, tangina, hindi good thing yun. Bro, Kasi wag na kasi kayo hindi ko malaman kung bakit hindi nakaka-cancel tong hinayupak na to. Biruin mo sabihin mong good thing yun na meron kang ganun. Naknang putya ka. Alam mo ba ang idudulot sa'yo nun, pare? Di ba? Fucked up. That's fucked up. Sabihin mong good thing yun. Ano yun? Good thing na may sakit kang ganyan. Good thing na may tulo ka. Yung pampapamper nila and stay positive on the negative thing na meron silang ganyan, napupunta na sa giging toxicity. Mm. Like, hindi, kakapamper nila, kakasabi nila ng stay positive, okay lang kahit ganyan, meron kang sakit na ganyan, basta positive, bla 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 bla. Pero para sa akin, di ba, nagiging toxic. ginagawa niya daw yun for awareness na naman ng putang ama. Kaso sa TikTok mo lang ginagawa eh. TikTok, Kung talagang pinaglalaban mo yung idea na gusto mong mas maraming maging aware, ba't wala sa Facebook? Ba't wala sa IG? Ba't wala sa YouTube? Ba't nasa TikTok lang? Kasi sa TikTok ka lang may engagement. Sa TikTok ka lang nakakapag-generate ng pera based dyan sa engagement na nagigain mo pag sinasabi mo yung mga kabubuhan na yan. So, hindi ka nagpapakalat ng knowledge, hindi ka nagpapakalat ng thought, ng awareness ng kung ano man. Pinagkakakitaan mo lang yung katangahan ng mga surface-minder na nasa internet. Sa pre kasi bayad kasi yan sa ibang mga malalaking tao pre, kaya pinipilit nila i-push yung mga katrantaduhan na yan pre. Tsaka yung ano, Real talk, underground. napaka-misleading na ikabit mo yung positivity sa sakit na yun. Diba? Putang ina, Pag negative nagkaroon ka nun, pare, there's nothing positive on having that kind of illness, pare. Exactly. Okay, katakot-takot na gamot, katakot-takot na procedure, pwede mo pang ganyan yan. Yeah. Kaya napaka-sobrang misleading sabihin, we're just spreading positivity sa ganitong sakit. Sino ang nagkaroon ng positive na buhay na nagkaroon ng ganyang sakit? Wala. The fact na nilalagay nyo pa ng positivity ang sakit na yan, you're just influencing people na okay lang gawin yan. At huwag matakot. At huwag matakot. Makipag M to M, we gonna band per band. We gonna M to M. Diba? yan. Instead na sabihin ninyo may positivity dyan, mas okay na sabihin ninyo sa mga tao kung paano ma-prevent yan. Yeah, yun Hindi- ang hindi tamang yung- paggamit ng impluensya. Yun ang tamang pag-influence. Hindi kakabit nyo yung Ang positivity. ina yan. Pwede ko sabihin na, ang pangmamanyak, may positivity dyan. At least na paparausan. Gusto nyo ba na ganun? Di ba? Hindi naman dapat ganun Gago eh. Iba-vlog pa no. Hi, I'm 15 years of meron ng ganito and good thing na ganyan. Good thing mo ulo mo. Tang inang Dahil yan sa kapusukan spread ninyo. positivity, kinang ina mo. Anong positive Anong doon? positivity in-spread mo? HIV positive? Pero ito, set aside natin yung mga nakakuha niyan by accident. Alright. Saka yung mga may medical condition niya, nakuha nila pagsalin ng dugo, Yeah. by accident, Yeah. ni-rape sila, set aside yun. Bakit Hindi mo yun, naman binanggit yan? Yan pa naman yung ipang ano sana nila. Wala, wala na kayo babato. Guarded na yung ano eh. Gagito. Hindi kasama yun ha. Ang mga tinutukoy dito is yung talaga nakikipag
talik ng walang proteksyon, male to male, kasi dyan ang 70% na nakukuha. Factual yan, pare. Factual yan. May Ang taas lumabas niyan na dahil nag-anal sex sila at tangina, unprotected pa. Bad fucking method. Wag na nating lalaki baka kasi ang pagko-convert na naman nila yan. O di mga men pa lang may problema. Bakit Hindi, yung mga magsasaka? ano yan, na naman problema. yung ano pala yan, yung ano yan pare, yung gay-to-gay relationship yan. Yan, oh. Wala nang Gay-to-gay relationship gender. yan. Wala nang gender. Kasi baka sasabihin na naman, tayo na naman sisihin, kayo pala may kasalanan eh. Hindi, mga gay-to-gay Kaya relationship. mo ba kami nakikipag M2M? Ito pa, nabasa ko sa mga Hindi, comments bam, bam, mismo bam. mga gay na matitutunan yung isip na may mga comments sila na sinisisi nila kaya nahaway yung mga babae kasi usually mangyayari to sa gay-to-gay relationship. Gay to na, gay. merong ang mga gay na ang tawag nila bisexual sila, meaning, di ba, gusto nila lalaki, gusto rin nila babae. Ang ina, malala yan, pre. Creepy, no? Yung mga Putang gay ang ina. nagsabi nito, hindi ako. Sila ang nakakaalam ng community nila. Sila, nakita ko to sa mga comment section na sinisisi nila yung mga bi, kaya nagkaroon yung mga babae. Kasi nga, bi nga sila, titira sila dito sa mga tapos, titira din sila ng babae. So, nangyari, Correct. nahawa yung mga babae. Saka yung mga kupal na callboy na mamamakla, magpapabayad, tapos titira sila ng asawa nila o yung kalipin Ay, nila. girlfriend Yung mga, Tapos yung girlfriend nila. Magkakatuloy yung girlfriend, mabibengbang ng iba. Putang Doon ina. kumakalat. Kumakalat Tangina na yan. yung lason, par! Ngayon, disclaimer sa mga bading, sa mga kabaklaan ng Pilipinas dyan, bahala ka kung trip mo yan. Yeah. Pero, protective sex dapat ay partner ninyo. Tsaka- Lalo na kung multiple partner ginagawa ninyo. Tigil yung pang-brainwash sa utak na may positive pa rin dyan sa nangyayari na yan. Hindi Okay lang hindi yan. siya. Doon misleading talaga eh. Parang pagka nasa harap ko, masasampal ko yung inayupak na yun. Anong positive doon pare? Para mong sinabing may positive sa sakit eh. Di ba? Para mong sinabi na, uy, may sakit ka. Kaya nice. yan. Nice. Parang a-appear ka pa eh. Nice. Very nice. Kaya yan. Diba? Nice one, tol. Parang ganun eh. Ano sabi ni Atom? Kaya yan. May sakit ka? Si Atom Maluba? Araulio. Maluba? Kaya yan. Kaya yan. There's May, nothing may positivity pa rin man. dyan. Parang parang may namatayan, tas, isipin mo na lang, kukonti na yung papakainin mo. Parang ganun eh, di ba? Hindi na siya pinag-isipan maigi. Medyo gore, no? Ano na nga, hindi na siya pinag-isipan talaga bro, nanggagaslight na nga lang. Ginagaslight na nga lang Or ng mga against. kino-content na lang. Hmm. Or kino-content na lang. Yeah, yata. Tingnan ko. No? Siguro ano ko nga baka ulit. kino-content na lang. Tangina, hindi kaya pare sayop to na pinaparami yung mga bading para marami magka-HIV, para maraming mag-rely sa medicine, kumita yung may-ari ng gamot. Tang, legit. Pare, tingin ko sayop to sa society. Yeah. Kasi nga, yung gumawa, nag-invento ng gamot ng HIV, ayaw nilang lunasan ng one time eh. Yeah. Gusto nila magre-relay ka every month. Biruin mo? Parang Yeah, yung, money making to. parang nung pandemic, di ba yung pandemic, face mask, Hindi siya, face hindi siya shield, napapagaling bro ah. Hindi, Hindi siya napapagaling. Ginagamot lang. Para lang humaba buhay mo. Mag-relay ka lang. Pero mamamatay ka rin eventually, no? Yun na nga eh. Mag-relay ka lang sa kanya. Anong positive doon pare? Ginagatasan ka na ng pera, Tapos mamamatay ka na. pero ang pulot dulo pa rin eh, you're gonna be packed. Pero nawalan ka pa ng pera, pwede ka pang mamulubi dyan, kaka-sustain ng ano mo. Tapos sasabihin mo sa akin, positive yun? Correct. Putya ka, wala ang hinayupak na. Ewan ko sa'yo. Ini-influence Bubulista pa kasi. nila pare. Kumbaga parang ini-spread pa nila na yun nga, yung stay positive yun yan. Talagang pinopromote pa nila. Putang inang yan. May Malakas ang nag-comment sa tama. akin yan pare. Sabi niya, we're just spreading positivity sa HIV. Sabi ko, there's nothing positive about it. Maraming mas maawa sa inyo kung tuturuan yung mga tao na iwasan yan eh. Kung paano hindi mangyari sa kanila yan. Prevention. Marami pang sasama sa community Yes, nyo na parang, sa totoo sige, lang. tama ganito. Legit. Magbigay Diba? kayo ng mga, ano ba to, ngayon namin kayo kailangan magbigay ng awareness kung paano may iwasan yan. Correct. Di ba puto kung yung kinontent nung mga nasa TikTok, kung paano may iwasan, tumaas yung cases ito yung mga kailangan yung gawin para maiwasan yan. Puta, baka nire-repost ko pa yung video niya. Pero yung pinagsasabi niya na, alam nyo ba na positive Kaya pa rin? nawarak to si Josh eh. At Tangina some sa point, ganyan eh. positive pa rin na tumaas Bobo ang kasi. case. Putang ina mo. May sayad kang hayop kang Sayad din, no? baliwang Kaya puto. ang dami nagpapasalamat sa atin na may ganito tayong klase ng pushback. Patangan na ng patangan TikTok, pre. Ang internet Ang creepy, ng- pre, no, kasi makikita mo yun. Putang ina, mukhang ang tali-talino sa school nun. Yun na. Baka summa cum laude pa yun. Pero putang ina, bakit ganyan? Di ba? Kaya wala na akong tiwala, nung natapos yung pandemic, wala na akong tiwala sa mga summa cum laude na yan. Kasi
kamusta ka sa tunay na buhay? Kamusta ka sa Yun naman real world? talaga yun, bro. Ang summa cum laude, kaya ang isa sa mga traits niyan, magaling sila mag-memorize eh. Magaling sila mag-memorize. Totoo Masipag lang. sila mag-memorize. Hindi ka naman pala talaga Totoo lang. matalino, no? Hindi Magaling ka lang magmemorya. Oo, putang ina. At masipag ka mag-advance reading. Putang At ina, magmemorya. At sumunod na parang aso, pare. Putang ina, legit, no? Hindi ka pala talaga yun eh. matalino. Pero hindi dahil sa minamalit sila. Kasi hard work pa rin yun. But Hard work sa school yun. Sa school. Pare. Hard work Committed sa pa school rin yun. oo. Again, walang problema sa pagpasok sa school. Kami nga, ang sinasabi namin, tapusin nyo yung pag-aaral nyo, di ba? Pero mas maganda ngayon na marinig nyo kung ano-ano yung mga bagay na kailangan yung ma-acquire sa pagpasok sa school. Maging punctual, maging disiplinado para tapusin tong homework na binigay. Respeto sa Respeto. tao, sa mga teacher, sa principal. Respect authority. Di ba, socialize ng maayos. Kasi at the end of the day, yung parang academics, parang sa tunay na buhay. Hindi siya nagmamatter, bro. Yung grades, bro, hindi siya Kasi nagmamatter pag nag-apply ka talaga. ng trabaho, pre, may training uli doon, may ituturo sa'yo ulit na yung tungkol sa school, parang maliit na porsyento lang siya para magawa mo yung trabaho gagawin mo pag nag-apply ka na eh. Sa totoo lang. Diba? Pero pumasok kayo sa school kasi nga, kailangan yung matutunan yung mga key na para tumagos ka sa mundo, yung correct. disiplinado, pagsunod sa instruction, Correct. magandang asal, 'di ba? Pagiging financial matalino. Literacy, Kasi putang ina pre, yung baon mo Literate. titipirin mo eh. Mga ganun ba? Correct. Ayun yung mga hindi mini-mention pero ayun yung mga dapat yung ma-acquire. Kasi pre, kaya maraming tanga na ganyan na in-explain mo kanina. Hindi naman porket nagpa-function sila ng maayos, ibig sabihin nagpa-function na sila ng tama Totoo. sa society. Hindi porket nagfa-function sila, ibig sabihin na ba nun, tama yung mga ginagawa nila. Oo, functional sila as Yun. right morality. Bobo na sila sa morality ngayon, pre. Putang ina. Ina, yun Kaya lang. tatanungin niyo ito, pre, based din sa experience ko sa corporate. Ang itatanong ng lilipatan mong company or papasukan mong company, hindi yung grades mo kundi yung conduct mo Totoo. Ano ba Oo siya nga, no? ano ba siya bilang estudyante? Ano ba siya bilang employee diyan? Sumusunod ba siya? Pala absent ba siya? Hindi naman nila tinitignan yung grades mo. Kaya Hindi, nga yung no? TOR mo, walang kwenta Para yung mas TOR mo importante pa yung tardiness, pare. Oh, yung tardiness, yung yung good conduct nga Good conduct, mas importante yun Good moral. Di Good ba yung moral good moral and certification? conduct. Oh, yun. Tangina Pare, kaysa pag GMRC? inipit, GMRC ba yun? pag inipit yun sa company mo, mahirapan ka rin. No? Yung mga Oo. ganun. Pare. Yun ang hinahanap nila kasi sa labas, sa corporate, sa totoong buhay, yun ang mas importante, hindi Yes. yung... So, posible itong mga matatalinong to, pasado sila sa education, pero yung sa good moral and conduct, pwedeng bobo sila sa tangina life. bobo silang ganun. Pwedeng no? matalino sila sa academics, bobo sila sa life. Oo, pati sa aral ng Sa Actually, social. application. nasubok na subok yan, pre. Kasi ang gagaling nila mag-Taglish, mag-English, ang gagaling nila mag-create ng English statement para barahin ka eh. Pero kung paano nag-function, kung paano nila tinimbang yung sitwasyon, matatanga, putang ina, nag-iisip ka ba? Bobo, pre. Mapapaganong ka, pero dahil magaling sila mag-English, tunog expensive, tang inang yan, nag-i-English. Diba? Meron kasi tol na ang sarap pakinggan dahil ang galing niya mag-explain. Yeah. Pero kung may laman ba, Walang point walang point minsan. Minsan pinapaikot-ikot na lang nila pero yung point doon lang din. Oo. Yeah. Bakit Oo. Maraming ganun. Maraming ganun. Daming ganun. Sa TikTok. Sa tingin ko talamak gano'n yun. na-influensyahan sila na akala nila sa pag-i-English mo makikita yung talino ng tao. Tapos naubos na yung brain cells nila doon na kailangan makapag-English ako ng hindi wrong grammar para maging mukha akong matalino. Yeah. Tingin ko kaka-pushback natin yan at lalo ka na. Medyo nababawasan na rin yung ano nila doon tol eh. Unti-unti. Ang ina, Napapansin isa pang ka. which is thing na. Isa pang which is, sabi sa inyo. Isa pang which is. Galit sa witches. Pare, unti-unti nang nagpo-pushback na rin sila doon eh. Na, ano mo, English pa. Isa lang naman din punto mo. Binabasag na nila tol. Totoo. Kaya nga nakakatuwa ngayon sa netizen. Nakita nyo yung nag-trending na nag-Starbucks siya. Nagkamali yung pangalan. Oo, ano ba Ina, nangyari? 2 dangkal yung caption niya na Taglish, di ba? Pero inintindi ng netizen, walang kwenta yung pinagsabi ah. Wala. Binara siya. Basag na nga sila ngayon, pre. Binasag Kahit na siya. mag-English sila ngayon tol. Wala Tangina, na. 2 dangkal yung caption niyo. 200,000 yung haha. 80k yung shares na ino-optic lang siya. Ina mo, baliw. Di ba kahit Taglish pa yan, 2 dangkal, wala na nakakatuwa yung netizen ngayon. Dahil nga sa pushback mo rin yun, tol, na parang, Diba, nakakatuwa? hindi lahat ng English puta, maganda yung point. Parang minsan pointless din naman. Inong yun, nagkamali lang pre, nagkamali lang ng pangalan. Ano ba storya nun? Briefing mo sa kanila, ano ba storya nun? Hindi ko na, ano yun? May nag-Starbucks na lalaki. Hmm. Pangalan niya JP. Hmm. Ang nilagay ng barista, Jade.
Jade? Ha? JC. JC? JP. Oo, tas ang nilagay, Jade. JC. Jade muna. Jade muna. Pinakorek niya. Ah. Ang nilagay JC. Mali pa rin. Di ba? O, anong kinagalit niya? Nagalit siya sa parang Starbucks lost one loyal customer today. Kasi nga parang nadismaya na daw siya eh. JP pangalan niya, ang nilagay Jade, nung pinakorek niya, hindi daw nag-sorry, ang nilagay JC. Ngayon, umalis na daw siya, hindi niya na kinuha yung kape niya. Yun na yun. 2 dangkal yung caption taglist. Parang nag-invite siya na mag-hate pa sa Starbucks. Yeah, Parang walang ganun. hate, walang knowledge na nakuha, walang na-take home na realization dun sa ang galing ng netizen. Puro ranting lang. Oo, yun lang. Puta. Yun lang yung pre ha. Punta ako Starbucks, JP pangalan ko, Jade ang sinulat, pinakore ko JC, yung sinulat pa rin, mali pa rin, hindi ko kinuha yung kape ko, umalis ako. Yun na yun. Naging 2 dangkal yung caption niya, taglist. Tanginang galing ng netizen. Ang weirdo niya, tol. Weirdo niya pare sagad. Sobra. Legit pre. Yan yung mga sinasabi namin na putang ina, aral naman, pero Aral yun pre. Aral, Punta pre. nakapag-create ng 2 dangkal na taglist statement eh. Paragraph, ang daming paragraph. Putang ina, aral yun pre. pero hindi Parang sila ano. hindi sila nagpa-function ng putang inang Pero pag yun nga, aral sila pero pagdating sa situation, real life situation, kung ano-anong nangyari, Ang sinasabi naman nila doon, nagbayad ako eh. So, dapat makuha ko yung experience na binili ko. Tama yung pangalan. Tangina, kalokohan nyo. Tangina Kung mo, gusto nyo letter talagang ma-juice yung pera nyo, hindi kayo magkakape sa Starbucks. Totoo Di ba? yan. Kasi kung, kunyari may 250 pesos ka, gusto mo ng masarap na kape, hindi sa Starbucks mo bibilin yun. Nagpupunta ka dun. Nagpupunta ako dun kasi pag yun na lang yung pinakamalapit, tapos mamadali ako, kapeng-kape na ako. Pero kung idadahilan nyo na nagbayad ka ng tama, so kailangan mo makuha yung experience na tama, para sa akin, hindi eh. Kasi kung talagang iniisip mo yung katumbas ng pera mo, dapat makuha mo, hindi ka magkakape dun. Overpriced dun eh. Sa totoo Laking lang. kawalan mo sa Starbucks, pare. Yun nga eh. Worldwide ang Starbucks, one Wala nga, customer sure na ako, wala. di ba, nawala na yun siya. Di na Pilay- din magkakape pilay- sa Starbucks. Tangina, baka Gago magsara pila yung yun. Starbucks sa'yo, yung 250 pesos mo. Putang. Wala. Tangina, baka magsarado yun sa mga susunod na araw. Magpapail na ng bankruptcy Yung yun. nagwala yun, eh, baka nag-away-away pa yun eh. Tangina, shit! Nawala si JP. Tangina, JP, ang nilagay Jade. Pero kasi, bobo rin kasi, ba't yun? Hindi, siguro baka busy rin kasi. Hindi, Minsan parang, time na gano'n, ang hindi ko maingay alam, ang hindi ko Starbucks. sure pa-comment sa mga barista, pero may nabasa ako na parang sinasadya daw maliin eh, para imamay day mo ngayon, ipopost mo ngayon, marketing. Parang nabasa- tinatrap nila yung Starbucks para siraan. Nabasa, yun yung gusto niya sigurong i-create ngayon. Na nabasa parang, ko yun, pero tama na ang maling pangalan sa Starbucks na baso. Putang inang problema yan. So akin nga, putang ina, sa dao, sa bao nilagay. Oh, di ba? Hindi naman ako nagalit. Sa kanya, pare. Ato, Sa di ba? bao. Ato, ATO, 3 letra, lalagay DJ. Okay lang. Minsan kasi, okay. Ay, hindi ko na-gets yun. minsan, Okay Ay, kung layo, ah. Deadma. Yung wala. Deadma lang. Eh, kung ayun yung doon niya ako na-outrun. na-delay ka na. Tapos direk, ayaw! Oh. Ayaw! Ayaw ng Daniel Padilla, pre. Oo, Marco. Tanginang yan. Tangina, ang iyakin mo naman, Tsaka pre. sobrang iyakin niya. Kung, Ina ka, kung sapakin simpleng, mo mukha mo, kung iyakin simpleng, ka. ito pa, yung situation na yun, pare, kung titignan natin ng mabuti yun, Support. lalalimin pa natin. Again, isa yung example ng mga ganyang klase ng tao, yung educated, pero pagdating nga sa real life situation, Mangmang. sobrang mga lalambot ng mga yun. Pero mo, wrong na pangalan lang sa Starbucks na hindi naman required sa pag-inom mo ng kape. Nag-iba ba yung lasa? Putang ama? Iiyak mo? Di ba, nag-iba ba yung lasa? Katanggap-tanggap ko, mag-run siya. Pag tingin niya doon sa prop niya, may May ipis. ipis. Yun, Yeah, pwede. tol. May Exactly. daga. Exactly. Noong 2012, di ba may daga? Exactly. Pwede Oo, yun. Pwede yun. Kakampiyan siya ng netizen, Oo. di ba? Pero yung pangalan na hindi naman record sa pag-inom ng kape, iiyak mo. Sasabihin mo pa, lost a loyal Ako customer. itatawa ko lang yun, pare. No, pag namali yung Wala pangalan. nga lang yun. Kumbaga parang, okay, at least nakuha ko yung Titikman mo, kape ko. titikman mo. O, tama naman. Tama naman yun. Akin ba to? Iba yun yung question eh. Baka kasi Baka iba mali. yung pangalan, baka iba hindi sa'yo yun. Tangina yun nga Diba? yung breng. Pinakorek niya daw. Tinapon yung baso. Nagsulat. Gumawa ng drink. Sumigaw ng JC. Baka hindi para sa kanya yun. Di ba? Nag-walkout agad siya eh. Kasi pinakorek niya na eh. JP po, hindi Jade. Baka naman may JC talaga doon. Oo nga, yun nga inisip ko. Tangina, ba't ka umalis? Tingin ko gutom sila sa fame ngayon, tol, sa cloud. Yan yung nangyayari sa generation na, na Desperado. entitlement eh.